So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Janan. Okay guys, kung nakasubaybay kayo sa channel natin, ilang beses ko na sinabi to, ito yung inaantay kong battle sa day 1 ng Ahon 15, yung Zaki versus 30. So na-upload siya nung mga nakaraan, pero I think meron tayong naka-focus tayo sa mga request videos that time. So in-update natin, inubos natin muna yung mga request videos. So eto na, so far updated tayo sa mga request videos. Kung may request kayo or may nag-comment kayo na pa-review ng ganitong battle, nakalista na yon sa notebook natin na re-review natin soon. Pero ngayon I want to focus sa mga remaining battle sa flip top na hindi ko pa nare-review at napapanood. At the same time, kung meron pang remaining days sa March, baba tayo ng Motus, kasi sabi ko nga sa inyo, April umpisaan natin yung 1 up 5. Tain na gusto ko na umpisan yung 1 up 5. Gusto ko muna mag-tournament ngayon. So try kong pagsabayan yung 1 up 5 tsaka 1 up 6. So yun. Ngayon, ayun, balik tayo. I think magiging mahaba yung magiging usapan natin sa battle na to. Kasi yun nga, gaya nga ng sabi ko, inaabangan ko tong battle na to, no? Bakit? Kasi para sa akin, sobrang match nila. So sa akin lang naman, kung para sa inyo is hindi sila match, bahala na kayo. Pero para sa akin, sobrang ganda ng match up. Pares silang may titulo, 'di ba? Si Zaki, siya rin yung pangalawang kampiyon ng Kumugan or Sunugan sa Kumu, 'di ba? Ang unang kampiyon doon is si Pistol, at yung pangalawa si Zaki, 'di ba? So ang ganda ng laban. Si 30, siya naman ng pangalawang kampiyon ng pedestal, 'di ba? Tapos si 30 naman, tinalo niya si Class G nung Ahon 13 ata 'yon. Ahon 13 or Ahon 14. Ahon 14 I think. Hindi ko na maalala. Basta Ahon din 'yon. So si Class G na unang kampiyon naman ng pedestal. Tas ngayon 30 versus Zaki. It's a champion versus champion ulit. So, alam ko, na-review ko yung lineup neto. So, naka-upload naman sa channel natin yung na-review ko yung poster. So, ko dun sa review ko or sa breakdown natin dun sa match-up, 30 ako dun . So, binigyan ko naman ng justice or kinlarify ko naman, 'di ba? Hindi ko naman dinisregard yung skills o yung writtens ni Zaki dun sa review ko dun sa match up, sa poster. Ayun, kung gusto niyo mapanood 'yon, hindi ko na uulitin dito, no? Pero kung gusto niyo mapanood 'yon, panoorin niyo dun sa channel lang natin, no? Ayun, ano pa? Classic to kasi para sa akin style clash, 'di ba? Si 30, alam naman natin na more on punto, punchlines, wordplay yung dala niya. Si Zaki naman, syempre, yung kung saan siya nakilala, no? Yung slant, rhyme. At sige, banggitin ko na rin yung ibang nasabi ko dun sa review para may idea kayo. So, kaya ako binoto kaya ako pinili si 30 sa matchup na to dun sa review na yon is kasi consistent si 30 para sa akin . So, ang dami niyang battles na na-review ko, lahat 'yon pataas yung yung energy, yung sulat niya, yung writtens niya, yung mga punto, yung mga punchlines na natatahi niya. Sobrang consistent. Actually, yung laban niya kay Ban sa Motus, actually para sa akin panalo si 30 doon . Then si Zaki naman, inconsistent kasi si Zaki sa flip top, no? Di naman natin pwedeng pagkailayo. Alam naman natin na inconsistent si Zaki sa career niya dito sa flip top. Pero ibang klase yung Zaki outside flip top, like Sunugan. Grabe 'yon.
Grabe yon. Season 1 and 2, grabe yung pinakita ni Zaki doon. Idol siya doon, men. Pero ayun, hindi niya nadala yung ganong energy, yung ganong presence nung pagpasok niya sa flip top, no? Don Pao pa lang eh, no ba? Debut battle niya Ahon 12 kay Don Pao. Puta, ibang klaseng laban na yun. Tapos ayun, nagsunod-sunod yung mga talo ni Zaki. Isa buhay, natalo rin siya kay, I think kay JD. Kay JD ba yun? Hindi ko na maalala kung kanina siya natalo sa isa buhay. Basta natalo siya. 'Di ba? So, ayun. 'Di ba? So, kaya ang binoto ko lang ang sa tingin ko lamang or may upper hand si 30 doon kasi consistent, tapos tuloy-tuloy yung mga nagagawa niyang mga punchlines, multis. Si Zaki naman yan, inconsistent. So, pero merong pero, no? Sabi ko di ko babanggitin yung ano ko yung mga sinabi ko sa review, pero sige, alam ko di nyo babalikan yun eh. Pero sabi ko doon, if ibabalik ni Zaki yung performance niya doon sa Kumugan, possible makain niya talaga si 30 ng buhay dito sa sa ahon na to, no? So kaya ako excited sa match-up na to kasi ganun yung na-visualize ko, no? Ano bang ipapakita ni Zaki, yung sunugan na Zaki, 'di ba? Yung version ba ni Zaki ng sunugan or yung version ni Zaki dito sa flip top. Tapos ano naman yung ipapakita ni 30? Lalaylay ba siya? Magiging consistent ba siya? Babawi ba siya from his loss? 'Di ba? Ang dami. So, tignan natin. No, masasagot na yung mga katanungan na yon sa battle na to. Kaya sobra excited ako sa battle na to. Actually, pang day 2 siya eh. Para sa akin, pang day 2 eh. 'Di ba? So, ayun. Okay, so mahaba yung intro kasi gustong-gusto ko talaga mapanood tong battle na to. Kaya, game. Non-tournament battle naman to. Unang laban, Ahon 15. Game. Pakinggan natin. Game. 30. Inayawan ko match-up natin sa kabila. Yay hukay na tila dadama. Okay, dun pa lang. Inayawan ko yung battle natin sa kabila. So, kung updated kayo bago magkaroon ng alam ko PSP Davao. PSP Davao ba yun? I think, no? PSP Davao. Di ko na maalala kung anong PSP yun. Pero kung napanood nyo yung Zaki versus Fukuda, dapat hindi si Fukuda yung kalaban niya doon. Zaki versus 30 dapat yon. So, ayun. Ano na yun eh. Revealed na yon before pa ma-release yung poster. Sinabi na yun ni Boss P na yun nga yung match-up Zaki versus 30. Pero, yun nga, unfortunately, alam ko may laban si 30 sa Motus ata. I don't know kung kanino. Pero, or kay MP3. Yun ata eh. Di ko alam kung laban ni 30 kay MP3 or laban niya sa Motus. I don't know. Di ko na malaman. Pero ayun, hindi natuloy yun. Tapos ngayon nagulat ako may Zaki vs 30 dito sa Ahon. 'Di ba? So, wala lang. Parang small word lang, no? Kasi dapat maglalaban na sila sa PSP tapos biglang nawala. Tas natuloy pa rin sa ibang liga na at sa pinakamataas na liga pa, 'di ba? Better, 'di ba? Much better na dito nangyari 'yon. Inayawan ko match-up natin sa kabila. Yay hukay na tila dadamahin. Di ko kasi trip yung scripted battle stall. Dito kita sa tunay na liga papatayin. Oh yeah! Okay. Pandemic era. Di maapula kanyang apoy at sa sunugan nag-champion yan. Kahit idaan pa daw sa flow, nagbabaga pa rin siya'y master dyan. Pero dahan-dahang nawala yung init. Pansin na rin yung burnout. Lubog sa battle man, dating kampyon ng sunugan, binabaril na lang ng water gun. Okay. Pinahiya niya si Rafian. Kesyo para sa PS5 nawala yung decency. Kamustahin na natin tong nagbenta ng dangal para lang sa PSP. Si Rafian daw ay isang MC gustong maglaro ng controller kaya battle need maipanalo.
Habang naglalaro ka sa isang ligang kinukontrol mga panalo. Okay, so matagal na yon. Baka hindi nyo napanood. Zaki vs Raffian, Sunugan sa Kumu Season 2. Sila yung naglaban. Silang dalawa yung naglaban, Zaki, Raffian. Pucha, napakagandang battle nun sa finals ng Sunugan. Pwede nyo i-check. Na-review ko na rin yun. Pero kung ayaw nyo nung review, panoorin nyo yung mismong battle. Naggrabe yung bakbakan nila doon. Pero yun, nabanggit ni 30 dito na nilait si Raffian gamit yung PS5. Yun kasi yung naging main reason. Kasi alam ko na-interview sila kung bakit ano yung dahilan kung ba't ka sumali ng Sunugan. Tapos ayun yung sagot ni Raffian para makabili ng PS5. Yun, so ginawang angulo. So yun lang, ganun lang kasimple. Diba? Yan daw ay isang MC gustong maglaro ng controller kaya battle need maipanalo. Habang naglalaro ka sa isang ligang kinukontrol mga panalo. Yung dating Zaki na may prinsipyo, biglang nagbago na ang ihip. Mananatili daw sa flip top, yan ang pyesa niya at gimmick. Yun ang patunay na wala kang paninindigan. Tatatak agad sa isip, nagawa mong baliktarin yung FT para lang sa TF. Okay. Kaya tama nga si Plaridel, wala yan sa guhit ng iyong palad, ba't sadyang minamali mo? Kung mismong guhit ng palad neto'y kaya lang ding takpa ng ilang libo. Hindi ka mayaman, wala kang pinanghahawakan na masisilip nila. Dignidad na lang meron sa'yo, tas nabibili pa. Pinagkalulu mo si Arik, lakang ang kwenta. Ransom nga, pinagpalit yung tao para sa pera. Okay. Weak pa yan. Ransom nga, pinagpalit yung tao sa pera. Hindi ko naabutan yung ransom na rap name ni Zaki, pero as per mga battles, laging inaanggulo sa kanya na yun nga, ransom yung rap name niya before bago magano. Before Zaki, no? Ransom. So yun. Pinagpalit yung tao para sa pera. Weak pa yan sa scheme kapag bumar sa ilawsi. Bitch ka na Muslim, may katumbas kang dowry. Kilala nyo si Jay Mara? Isa na sa mga idolo na ngayon hinahangaan. Habang itong Zaki patapon sa ligang to, tinatawanan. Nire-respeto grupo nyo dahil naglalakad sa video kahit stoplight on and off. Kaya paano, hindi joke yun, kahit stoplight on and off. Kaya paano ka naging Moro Beats if you can even walk the talk? Ito'y foreshadowing sa una niyang ahon. All out bar speed guarantee. Kakaharapin niya ulit yung DP, pero di na to Don Pao, ito'y death penalty. Ayun, nabanggit ko kanina, 'di ba? Debut battle pa lang ni Zaki, Ahon 12. Don Pao nakakagad yung kalaban nila. Tapos Don Pao na kaagad yung kalaban niya. Tapos ngayon na bring up or naging reference or angulo ni 30 yun. So, yun. Yang ahon, all out bar speed guarantee. Kakaharapin niya ulit yung DP, pero di na to Don Pao, ito'y death penalty. Ito na yung judgment day. Binabala ang mag-iba. Jokes on you. Sa'yo na ang last laugh ngayong pinapatawa na kita. Okay, pansin nyo ba? Pinapatawa na kita. Di ko dinaan sa sigaw, pero sulat ko'y nananatiling madiin. Yun aking advantage. Magiging sakit sa tenga daw tong battle kasi parehas tayong savage. Kung akala nyo, makikipagdaragan ako, decline kanyan challenge. Walang physical contact, ito'y emotional damage. Napikon na to kay Yangwan, todo spit ng kanyang laway. Tinulak si Romano at nagkos pa nga ng away. Kaya pacing ay kalmado. Trip ko malumanay, dahang-dahang diniliver kasi item medyo fragile. Umahon ka at nag-set ng camp. Order niya ba? Kaso mali ka ng nilapagan, lumagpas ka sa border, tanga. There's so many ways to die ngayong na-corner ka na. At pagsilip mo sa 10, puta wrong turn pala. Kaya sige na, sabihin mo nang tinalo mo si M-Site na amo ko.
tinalo mo si Fukuda na kamukha ko, puta deja vu ah. Tinalo mo si Romano na tumalo sa akin. May kapangalan akong Terdi ng Bataan, ubos na yung Tagalog, Paawa, Panay Wordplay, Tunog Motus, Bisaya, Mindanao. Sa paningin nila ay klaro. Kaso lumang tugtugin na yan, Zaki, parinig naman ng bago. Okay. So, gaya ng sabi ko kanina, yung style matter eh. So yun, narinig natin si 30 doon na yun nga, wordplay yung dala niya, which is yun naman yung ako para sa akin, since nare-review ko si 30, yun talaga yung pinaka-strength niya, yung mga wordplay. And slight off. So sorry third. So para sa akin, malakas yung iba. No, malakas yung iba. Nagustuhan ko yung iba, pero mas marami yung mga setup na hindi nagpe-pay off. So, yan, tropa naman si 30. Nakakausap ko naman si Third kapag nagkikita kami sa mga events. So, ayun. Okay, yung syempre presence ni 30, andun na 'yon. Yung delivery, isa yan sa mga nagiging rin ni 30 strength, 'di ba? Pero yung mga punto, feeling ko ayun yung nawala. Kasi syempre napanood natin si 30 magkampiyon. Alam natin yung mga punto na kaya niyang isulat eh. Alam natin yung mga punto na babakat DDN sa kalaban. And I think nakulangan ako kay 30 sa round 1. 'Di ba? Although hindi biro 'yon, malakas naman 'yon, no. Hindi ko dinidisregard yung written si 30 dito. Malakas 'yon, pero parang hindi ito yung 30 na nasubaybayan ko sa Motus, 'di ba? So, 'yun, medyo nakulangan ako, no? Nakulangan ako doon. Sinasabi ko naman kapag sobrang lakas nung sulat na 'yon no. Sinasabi ko rin kung medyo nakulangan ako. So, 'yun. Medyo nakulangan ako sa mga punto, sa mga mabibigat na suntok, tapos sa mga setup, 'di ba? Minsan nagpe-pay off, minsan hindi. So on and off din yung atake ni 30 dito. So ayun, I think ayun lang yung masasabi ko doon sa round ni 30. And I think nasabi ko naman yung mga gusto kong sabihin, and yun. Ngayon, pakinggan natin si Zaki. Nabibili daw yung dangal ko. Tanginan to, nakakabuisit. Sabihin mo yan kay Emzite, Sak Maestro, tsaka sa idol mong si Six Street. Talo na. Itaas mo yung shirt ni Arik pagtapos mo subuhin yung burat niya. Tanginan to, porket lumipat ako ng liga. Gusto mo lang naman sumipsip kay Enigma. Obvious naman. Kung totoong loyal ka sa sarili mong liga, dapat sa Motus ka lang. Gago. Ang bobo nito, putang ina. Ang tanga-tanga mo! Isa pa, ang tanga-tanga mo! Tapos, meron pa. Dapat sa Motus ka lang. Tsaka, wag mo akong idamay sa mga politika nyo sa battle rap. Binabanggit mo pa sa kada round. Ang trabaho ko, mambody bag, kuha TF, tapos bounce. Tangay ng PSP. Alam mo sa PSP, binabanggit mo, di pinopromote mo din, tanga! PSP ng PSP, tanginan to, nakakaumay. Alam ko, gets na ni Arik yon kasi parehas lang kaming may anak ng binubuhay. Tanginan to, tungumpak panay kuda, padederechuin kay Lord. Ganyan muka ni Fukuda nung siya ay 17 years old. Araw-araw yan palo.
yung bisyo niya uungkatin. Second ahon niya na to, yung pisngi niya lubog pa rin. Ang lalim ng dimple, singlalim ng sinkhole, humpak na makapal muka, sarap basagin ng cheekbone. Ba't ba ganyan yung pisngi mo, ha? Hindi ba ma-adjust? Baka isipin nyo mapanghusga at sa appearance ng judge, pero hindi nyo ako mapapaniwala na hindi yan nagda-drugs. Gago. Kung si EJ Power hinangad mag-champion sa una niyang pagsalang, eto naman nagsalang muna. Kung si EJ Power hinangad mag-champion sa una niyang pagsalang, eto naman nagsalang muna bago siya mag-champion. Whole day, smoke sa foil. Kaya siya naging wordplay, mongoloid. Sabi nito, sa cycle ng mga Bisaya, bay ka ngayon. Bay ka ngayon. Ganun ba mga lines ng kampyon? Nung sinusulat mo yung 30, high ka ba nun? Kinukumplika mga detalye, damay palamuti para hindi maungusan. Para tong tropang mga ngamusta muna tapos bandang huli mangungutang. Alam niyo kung bakit puro wordplay na mahina? Nahuli ko agad ang method. Sa evolution ng flip-top, si Unico kanyang ancestor. Unang dinig ko, inakalang mabusisit maproseso. Naging bitch ring katagalan ng gigil trip na sa duelo. Misleading mga bara panay pilit sa konsepto, tas yung meaning di mahanap, parang missing sa bungero. Missing sa bungero, okay? Kaya say your goodbyes at mag-text na kay Floyd, kasi malabong mag-survive at ang death ma-avoid. Ine-exaggerate yung lines. Yan yung bet ng Abnoy. Ako slant yung mga rhymes pero straight to the point. Okay. Sabihin ko daw yung kina M-Site. Sorry. Gago. Gago, hindi pa pala tapos. Kupal si Zaki. Putang ina ka, para kang gago. Tanginan to, excited na matalo. Talo na ako. Oo, ang dami ko ng talo. Nagwabol aking standing, di ko ini-expect. Pero win or lose, action pack palagi pag nang di-disrespect. Kung naging UFC yung rap battle, nasa akin na yung BMF belt. Nasa kanya daw ang pressure. Naiangat ang standard. Wow. Mahilig talaga si Zaki sa UFC kasi alam ko naka-follow ako sa kanya eh. Tas, or friends, I don't know eh. Kung follow ba yun or friend kami sa Facebook. Pero lagi ko nakikita yung mga post ni Zaki about sa UFC. So kapag may mga laban yung mga, syempre yung mga fighter, nakikita ko yung mga post niya. So yun. Kung naging UFC yung rap battle, nasa akin na yung BMF belt. Nasa kanya daw ang pressure. Naiangat ang standard. Wow. He's a man on a mission. Ang angas ng reason na paghahalataan na may main character syndrome. Annoying yung tunog nitong bobong abnormal. Puro 4-bar setup, tas may awkward na tono sa 3rd bar. Yung lyrics niya redundant, kadalasan ay isang disenyo lang. Meaning yung 3D katagalan naging one-dimensional. Siya na daw yung mas mabenta kasi meta mga sulat. Yung mga sumusunod sa ganyang meta, mga metama sa utak. Brutal ako mag-spit, madiin. Kaya tusta sa akin tong 3, kaingin. Sinong pinagmamalaki mo? Si Sak? Para iyong karir ma-boost? Gusto mo isama mo na si Six Threat? Katayin ko na rin yung Cubs. Ano, pandadamay ba ang trip? Ayaw nyo ganitong moves?
Ganyan ako pumatay ng 3. Dinamay ko pati yung roots. Woohoo! Patay si Turdy doon. Okay. Tong ay no. Grabing ender, no? Nagustuhan ko yung ender ni Zaki doon. Na ganun ako pumatay ng 3. Sinama ko pati yung roots. Ganda nun. At saka parang kalagitnaan pa lang ng round ni Zaki, nararamdaman ko na yung performance niya. Sunugan vibes, tol. Kung nasubaybayan nyo rin si Zaki sa Sunugan, sa Kumu, yung season 1 and 2, hindi lang yung 1. Hindi lang yung 1, tol. Season 1 and 2. Kung napanood nyo yon, ang ganda ng laban niya kay Lipcram sa semis, I think. Laban niya kay Mzite sa first round. First round niya Mzite, second round Romano, semis Lipcram, tapos finals Pistolero. 'Di ba? So puro 3GS 'yon. Natalo lang siya kay Pistol. 'Yun yung season 1. Tapos season 2 hindi ko alam kung ano yung pagkakasunod-sunod. Pero may Mastafit doon. Pero pucha, yung Mastafit dikit. Di ko na maalala kung sino yung binoto ko doon sa Zaki vs Mastafit, pero dikit 'yon. Tapos Unico yung semis ata. Tapos yung Mastafit second round ata niya yun. Nakalimutan ko na kung ano yung pagkakasunod-sunod. Basta ang finals niya rough yan. Okay, break tayo doon. Kung napanood nyo yung mga battles na yun na nabanggit ko, mararamdaman nyo na ganito yung performance na pinakita ni Zaki sa round 1. So nangangamoy 1, 2, 3 consistent si Zaki sa ganung performance, kasi hindi naman magiging hindi naman niya iibahin yun, di ba, kung sakali. Pero ang ganda ang ganda ng approach ni Zaki. Sabi ko nga, naramdaman ko yung sunugan sa Kumu na Zaki, no? Ganung yung slant rhyme, ganun yung delivery, di ba? Galing no? To be honest, dapat itatabla ko yun, no? Parang hindi pa ako makapag-decide kung sino yung lumalamang doon. Kumbaga pareha sila ng approach, kalmado si Turdy, pero sabi ko nga 'di ba sa inyo, hindi ko pwedeng i-disregard yung sulit ni Turdy doon. Malakas 'yon. May mga kulang lang, 'di ba? So malakas yung approach din ni Zaki, pero still may kulang nung time na sabi ko baka itablo ko tong round 1. Pero yun nga, habang nagpe-perform si Zaki, plus yung mga rebattles pa na pasok yung mga rebattles na pasok. Yun, umaangat yung performance ni Zaki, and ang pinaka nag-close ng judgment dito is yung ender niya. Grabe yun. So, I think yung ender yung pinaka nag-close talaga or nagdala sa round ni Zaki. Although malakas, consistent yung round 1 ni Zaki. Hesitant pa kasi ako kung kanino ko iboboto yon. Baka kako itabla ko na lang kasi parang may inaantay ako kay Zaki na kung hindi dumating itatabla ko, pero yun dumating yung ganong kalakas na ender. So yun, kay Zaki ko ibibigay yung round 1 sa score na 9-8. Dikit lang so far. Supposedly tabla nga yun, pero dahil sa ender na pinakita ni Zaki, binigay ko yun sa kanya. Gahibla lang. So pares naman na may mga punto, pares din may mga laylay, di ba? So saan na lang talaga, sa pinaka haymaker na lang talaga nagkatalo. Si Turdy kasi, gaya nga na sabi ko sa inyo, may mga point na mahaba yung setup, tapos hindi masyado nagpe-pay off. Ganon din, may mga ganon din si Zaki, pero para sa akin mas effective yung approach ni Zaki dito, tapos yung pinaka-ender pa. Solid yun. So sana naintindihan nyo yun. And I'll go with Zaki dito sa round 1, 9-8. Pasensya na kung sumabat Ahon kasi. Trip ko na sanang lunurin siya. Hindi ako excited matalo, gago. Excited akong durugin ka. Ang ina sinasabi nito, kamukha ko daw si Fukuda.
Alam ko. Yun ang linyang pinapahype. Okay nang maging kamukha ni Fukuda basta di nabasahan ng Miranda rights. Gago. Sabihin ko kay M-Site, M-Site, masyado nang matatanggal ako sa motos tol eh. Wag na. Bouncers! Bouncers! Pag di nyo inano to, magsasabu ako. Gago. Testing mo. Sayang yun. Hindi ko kasi napanood yung Zaki vs. Yang One. Hindi ko napanood pero buta maganda daw Sayang. Hindi ko na-review. Sayang. Magsasabu ako. Testing mo. Alam nyo bang nahuli to? Branding nga, nakakatanga. Di niya nagamit yung Zaki moves nung may sumigaw ng walang kikilos ng masama. Nung pinoposasa na siya, di tugma mga sinasabi. Lay magrason, islant ang mga rhyme kaya straight na kulong. Si Sak, di ba? Si Sak daw, inistartan ka lang ng wasak na Kawasaki, natalo ka na. So, paano na lang kaya pag pinaandaran pa kita? Tanong lang, Muslim ka ba talaga? Sige nga, kabitan mo nga ako ng tempered glass. Okay. Kupal. Muslim. Kinaangas mo ba yun? Di ba nagbo-boxing ka din? Papalagan kita, basta mouthpiece mo, chicharon. Tangina ka, subukan mo magdasal sa harap ko, irarasinggan kita. Respeto sa mga kapatid nating Muslim. Pero itong kasapi nyo, umiiksi ang dunong. Kasi kung totoong down ka sa Islam, ba't sa Misaya ka humihingi ng tulong? Kita mo na? Jokes na bara pa? Oo nga Ika'y tatapusin sa paraan kung saan siya nakilala ang novelty par ay sasabay. Tugmangang chocolate, condolence at sa comedy bar mamamatay. Pero matanong ko lang, wala ka na ba talagang maisip i-rhyme sa chocolate? Nilait niya misis ni K-Ram, kesyo di na daw nag-ovulate, todo hate. Ang chance na lang daw surrogate, para makatipid di promo rate, inappropriate yung show mo mate against Lanceta, binobo ng todo sa holo siya na solo take, panay kasi sigaw di magawang i-modulate, slant rhyme king, kanyang throne of fake, yung process iniipit, kala mo na suffocate, shot shooter kalaban mo, naka-auto aim, kung sakaling mag-survive, tangina! Sharpshooter kalaban mo, naka-auto aim kung sakaling mag-survive sa saksakin mga 4 to 8 gamit. So, itutugma na lang yung condolence sa chocolate! Okay, ina! Ano, talo ka na? Ang lakas nun! Ina! Gago, ang lakas nun, tol! Ulitin natin yun, pare. Hindi pwedeng isang pasada lang yung scheme na yun. Ulitin natin yun, tol. Grabe ka dun, third. Yawa! Sabi nyo, umiiksi ang dunong. Kasi kung totoong down ka sa Islam, ba't sa Misaya ka humihingi ng ulitin natin grabe yung rhyme scheme Ulitin natin. Tulong. Kita mo na? Jokes na bara pa? Ika'y tatapusin sa paraan kung saan siya nakilala ang novelty par ay sasabay. Tugmangang chocolate, condolence at sa comedy bar mamamatay. Pero matanong ko lang, wala ka na ba talagang maisip i-rhyme sa chocolate? Nilait niya misis ni K-Ram, kesyo di na daw nag-ovulate, todo hate. Ang chance na lang daw surrogate, para makatipid di promo rate, inappropriate yung show mo mate against Lanceta. Binobo ng todo sa holo siya na solo take, panay kasi sigaw di magawang i-modulate, slant rhyme king, kanyang throne of fake, yung boses iniipit, kala mo na suffocate. Shot shooter kalaban mo, naka-auto aim kung sakaling mag-survive. Grabe.
Grabe. Sharpshooter kalaban mo, naka-auto aim kung sakaling mag-survive sa saksakin, mga 4 to 8 gamit Zorro Blade, tas itutugma na lang yung condolence sa chocolate! Grabe. Ano, talo ka na? Talo ka na? Talo ka na? Grabe yun. Aware ba kayo na ang slant rhyme sa mga MC ay pinagandang term sa pinilit itugma? So palakpakan natin, Zaki Slant Rhyme King, ang ari ng pinilit na tugma. Pansin nyo kanina ba, dinadaan lang sa para ang dating, kabigla. Pero kung di ba isisigaw ni Zaki yung linya, may diin pa rin ba? Kasi panay lang yan, flex ng sound. Pero punches pambatibot. The Voice nga kung ituring kasi kailangang i-press yung round para judges mapaikot. Kasi pansinin nyo ha, pakinggan nyo linya na ito ha, idol nyo to eh. Didikit sa ni, parang knee pads. Hello, knee pads nga eh, sa ni talaga yun. Ang ina na ito, yung baliw may kalalagyan sa akin. Mental hospital. Malamang san ba dapat? Gago ka. Kita nyo kanina bago mag-umpisa. Scary voice. Pagkatapos mag-rebat, nagre-rebat na din pala ako, no? Talo na, talo. Pagkatapos na ito mag-jokes, nagjo-jokes na din pala ako. Tinatanga mo lang yung crowd. Tas kayo, di man lang na-conscious. Hindi ka straight to the point, Zaki. Pinopoint mo lang yung obvious. Gusto nyo ng sample? Sample, ha? Polluted na yung Agos. Tung boy anak ng puta. Nagmistulang ilog Pasig. Yung flow panay. Kahit di ko nasabihin, alam nyo na eh. Di ba? Sinusubo mo kasi yung bawat meaning. Tipong last line, hingi. Oo, unpredictable ang rhyming pero punchline hindi. Nung nagkainitan sila ni Yang Wan, babakbakan kita. Babakbakan kita. Keso agad niya daw tinapos at katha niya di bitin, ulul. Kung nagbabakbakan nga yung structure, it means wala yung finishing. Okay. Iiwanang may karatula tong adik sa daan. Walang masasampa na kaso. Yaimatik na naman. Ano magiging killer? Ito'y dating paraan. Valid na ang reason pagkat sa akin ng laban. At eto na, mga katropa. Hindi ako, may isang style akong hindi pinakita ngayong gabi. Di nyo yan maririnig all day. Di mo gugustuhin marinig yung thirding na ground ring walang wordplay. Gagi. Ina, grabe yung ano doon. Hindi. Real talk. Ganda nung round 2 ni 30. And para sa akin, mas malakas pa yung round 2 ni 30 kaysa dun sa round 1 ni Zaki. Ganon kalakas yun. And wala eh. Grabe yung rhyme scheme. Grabe yung extended multis. Grabe talaga. Ayun lang yung masasabi ko. Grabe. Diba, inulit ko pa nga eh. So, sobrang nagustuhan ko yung round 2 ni 30. And para sa akin, mas malakas talaga yun compared dun sa round 1 ni Zaki. So, kahit ngayon, kaya kong bigyan ng score yun eh. Diba? So, pero ayun. Respect kay Zaki. Pakinggan natin. Tayo ng rounds dito, nakakainip. Hindi ko daw gustong makinig ng thirding walang wordplay. Talaga! Tapos, hindi daw ako proud maging Muslim. Putang ina! Paano kung Hindi daw ako proud maging Muslim. Putang ina! Paano ko ba mapapatunayan ditong Muslim ako? Gusto mo, pugutan kita? Gago. Tangina, dinadama yung pagka-Muslim ko. Grabe to. Anong gusto mo? Banggitin ko yung relihiyon ko sa The Battle? Ano ako, si Rapido? Tapos, di daw ako proud sa pagiging Muslim. Para kang gago. Anong gusto mo, gayahin kita? Nag-Muslim na ako, Rick!
ubos na yung Kristiyano! Talo na! Talo na! Talo na! Talo pa rin sa round 3. Tsaka, dinadamay mo yung hassle ng mga Muslim, ah. Eto para sa'yo, dirty finger. Paano kita kakabitan ng tempered glass kung yung cellphone mo 3310? Okay. Paano? Nanginginig! Filingero to na Butler, sobrang yabang talaga. Aroganteng up and comer, puro lamang yan amba. Bibigyan ko ng reminder tong Makata na lampa, hindi ka lehitimo na rapper kung wala ka pang kanta. Huwag puro battle, Terde. Dapat matuto ka rin na mag-spit. Gusto mong sumikat? Makabuo ng awiting pang hit? Gumawa ka ng kanta tapos budots gamitin mong beat! Hala! Ubus na yung Tagalog! Log! Yan ang ahon. Siya daw yung batang tirador. Lil Fluvert. Siya rin daw ay tirador ng timog, talagang bida. Tanga, ikaw yung tirador ng timog na walang tira. Ginamit yung ender ni Sixth Threat, yung malinis magtrabaho, at nutong 30. Wala akong pakialam kung malinis ka rin magtrabaho, bitch! I'll do you dirty! Signature line ni Sixth Threat, malinis magtrabaho. Ito naman, katulong lang ni Emzite, maglinis ang trabaho! Pero mahusay naman niya mag-perform. Kaya maraming nawili at nabibilib. Ramdam na ramdam mo talaga yung emosyon, lalo pag yung daliri niya nanginginig. Nagsanay! Nanahimik! Lahat ng yan inipon ko! Kinabahan ako bigla, parang magsi-seizure to. Iba talaga mga galing probinsya ang angas ng galaw. Putya, para kang si Aling Dionisia pag may laban si Pacquiao. Kaya paano mo nasabing ikaw yung mas better MC kung malinaw naman sa amin na meron kang epilepsy? Na-offend yan kasi tinawag siya na bay. Agad yang nagdaramdam. Di niya alam, sinabihan siya ng bay kasi nagpapaalam lang. Pansin niyo ba? Wala tong ibang ginawa kundi palaging dumaing. Madalas nagdadrama, napakapangit nung dating. Ultimo nga mga Bisaya, medyo nalito na rin. Ganyan ginagawa niya para kayo'y manipulahin. Mga galawang pilit, kaya nakakainis. Ako'y wala dyang respect. Para mapabilib mga tagapakinig, panay paawa, epek. Siya daw ang hero ng Bisaya, kaya nag-trending. Ulol, ang tawag sa ginagawa mo ay Bisaya baiting. Paano ka naging hero ng Bisaya? Iho, nagkukunwari ka lang ata. Kung totoong may pakika sa Bisaya, di mo pagmumukain na kawawa. Ginamit mo lang mga Bisaya, ikay nag-take advantage. Ginamit mo lang mga Bisaya, pamparami ng fanbase. Ginamit mo lang mga Bisaya para umangat ng husto. Ginamit mo lang mga Bisaya para tumaas yung views mo. Yung mga Bisaya, pinaplastic lang ni Gago. Laging praktisado. Adik na masyado, ginagamit pati tao. Siya daw nag-angat sa Bisaya, pinalakpakan pa to. Hindi mo inangat mga Bisaya, sila nag-angat sa'yo. Ayaw niya daw sa stereotyping. Na-o-offend pag sinabihan siyang Bisayang katulong. Kaya nagpanggap na tagapagtanggol mga tao'y nabudol na paniwala. Anong pinagkaiba mo sa mga nang si stereotype kung ikaw mismo ginawa mong katulong mga Bisaya? Okay. Yun, sabi ko sa inyo
yung round 1 yung round 2 ni 30, grabe yun. So doon pa lang after his round, no, mismo, kaya ko nabigyan talaga ng ano yun, ng score yun. Bibigay ko yung round 2 kay 30, malinaw. Consistent naman yung performance ni Zaki from round 1 to 2. Pero ano parehas sila nag-joke, no? Parehas sila nag-jokes, parehas silang nag-comedy, parehas silang maraming mga entertaining lines. So natawa tayo sa mga jokes nila. So props doon. Pero ibang level yung pinakita ni 30 dito sa round 2. So I think yun yung naging edge niya sa pagkakataon na to. Yun yung naging edge niya. So sabi ko nga sa inyo, yung round 2 ni 30, mas malakas pa yun sa round 1 ni Zaki na binigay ko sa kanya, di ba? So ayun, malinaw, 10 points for 30 dahil dun sa extended multis or rhyming schemes na yon. Yun yung nagdala. Kung yung round 1 ni Zaki ang pinaka nagdala is yung ender, kaya ako nakapili kung sino yung panalo doon. Sa round 2 naman, yung gitna na schema ni 30 yung pinaka naging malakas na approach niya sa round na yon. Then round 2 ni 30 ni Zaki yun. Jokes, comedy, entertainment, yung mga slant rhyme niya andun pa rin, pero I think hindi naging enough para lumevel or matapatan yung performance ni 30 doon. So ayun, malakas pa rin, consistent. 1 and 2 ni Zaki is same ng energy, same ng presence. So 9 that's 18 points for Zaki. Then kay 30, ibang-iba from round 1 to 2. So ibang approach. 1 ganito lang, pagdating sa round 2 mix. So mas flavored, no? So mas colorful, mas effective, mas naging malakas. Yan, stronger round, no? So, yun, it's a 10-9 in favor of 30. Malinaw, no? Malinaw nakuha ni 30 yun para sa akin. Pumalag, pero hindi enough yung round 2 ni Zaki. So, that's all 18, 8-10 para kay 30. Then, 9-9 naman para kay Zaki. So, both have 18 points. Round 3 will be our deciding factor or deciding round. So, pakinggan natin to. Eto, simpleng rebat. Gagawin ko tong tanga. Wala daw akong ibubuga. Ha! Ang inan to, sigaw ng sigaw, feeling dope ang bobo. Ubusin daw yung Kristiyano kahit na di ka pa rin makakakain ng pork adobo. Gago. Ang ina ka. Ginamit ko daw yung Bisaya. Malamang Bisaya ako. Langan gamitin kita. Tanga ka pala eh. Sa round na to, pag-uusapan naman natin yung pamemersonal mo. Game? Nakakahiya daw si Lanceta kasi 3 na anak. Yay di ko magets. Lalo na kung galing sa isang tatay na sariling anak, di niya ma-flex. Aray. At mga sa una niyang rap name na sa Japang binabago, na kaya pala siya ransom kasi may batang tinatago. Si Poison daw, may broken family. Ulirang tatay, brother galing. Ulul di rin buo pamilya mo at single father ka din. Si Lipgram mukhang pera, kaya daw pa na-review ng battles. At pagbebenta ng damit sa kahirapan naging answer. Samantalang, gumawa din to ng channel, nagre-review ng mga battles. Namamag-asang pumutok yung brand ng Baby Jack Apparel. Romano, pati ako daw, adik, pusher, kada ikot natatakel. Pero siya yung nakulong dahil sa pagtutulak na hassle. Mga masasakit mong sinasabi, nagre-reflect din sa'yo pare. Tugma pa yung spit. Danas mo lahat ng negativity nila, alam kong it's hard to admit. Kinain mo din mga sinabi mo, like it's all part of the script. Saktong nilamon mo yung tulak, single father, mukhang pera, cause you are what you eat. Hypocrite? Gaya ng panlalait niya ito kay Unicong magnanakaw, di ba? Pero may linya siyang, kabaliktaran ako ng live. Ako ay evil. Lyrics yun ni Eminem sa kanta niyang Spacebound, di ba? And love is evil, spell it backwards, I will show you. Magnanakaw ka din. Anong irarason mo? Di mo kilala si Eminem? Netong buta.
Medyo shady yung galawan. Marshall Mathers ninakawan nilagay sa rounds niya, tol. Nangailangan ka na ng Marshall para lang sa crowd control. Okay. Speaking of control, payag ka nun, battle nyo ni Yang Wan, pinabura ni Phoebus. Tas imbis ikaw yung kampihan, si Kuya Drupa, pinaburan ni Phoebus. Yung arrogant, ginawa niyang arrogant. Yung A naging E, gumana pa yung aret. Ang daming laro sa A, itol, but humanap ka ng pangit. Okay. Alam nyo bang nag-live to? Pinagtanggol niya yung PSP about dun sa judging na Benito. Pero nung ikaw nagka-problema, walang nakita sa kanila maski anino. Nung dinilit yung video nyo, ba't di ka nagsalita? Dala na rin ng takot. Naging inactive ka sa social media, inulan ka ng batiko, sagad na rin ang sabog. Habang mga flip-top MC, pati mga staff, kanya-kanyang post, at isa ako dun. Kaya tulongges na yawa, tangina mo, nakilala ka sa sigaw, pero nung panahong di mo kayang umimik, kami pa mismo bumoses para sa'yo. Hipokrito. Laban nila ni Lipcram, ang dami niyang sinabi kay Shei. Mga baho nilantad. Ending, sinasalo na siya ngayon nung taong minsan niyang nilaglag. Face na reality. Sa kabila ng kinakaharap mong issue, hindi ka iniwan ng pamilyang to. Mahiya ka sa balat mo. Nakakapikon bro na yung minsan mong tinalikuran nung oras ng kagipitan, yun pa nasa likod mo. Tingnan nyo, parang wala lang sa kanya, no? Parang wala lang, no? Explain ko. Dinaan ka kasi sa hash money ay napiling maimprenta. Tung witness na pa-back out para di uminit yung eksena. They made you shut the fuck up. Bayad kang nanahimik, ganun ka-easy, walang kwenta. Napatunayang money talks nung napatahimik siya ng pera. Alam kong magiging lamat na sa'yo tong angle na to. Di ka tatantanan. Pero bilang kapatid mo sa eksena, ako pa mismo gagawa ng paraan. Hihiramin ko ang tatatay machine ni Tipsy upang ibalik ka sa nakaraan. Para unang PM pa lang sa'yo ni Phoebus, magawa mong ayawan. Joke lang, tangina mo, ba't ko naman gagawin yun? Kung hihiramin ko yung time machine, ipapabalik ko to sa panahon kung saan siya nakulong. Tinapakan ko ang pagkatao, durog at sobrang bloody. Unang araw pa lang ng ahon, yari na si Zaki. Nako po. Tayo dito. Kay Thirdy lumaylay eh. Hindi, real talk Real talk lumaylay. Ang ganda ng round to ni Thirdy. At yes, naging excited ako dun sa umpisa niya kasi personal, no? Kaso parang hindi siya ganun ka-effective eh. Diba? So, para sa akin lang naman, hindi ganun ka-epektibo yung naging approach or retense ni Thirdy para sa ganung angulo. So, ayun. Diba? Yun lang para sa akin, no? Malakas yung round 2 ni Thirdy. And I think yung 1 and 3 is the same. So, lumaylay si Thirdy sa round 3. Hindi siya naging consistent from round 2. Siguro, mali lang din yung hindi naman sa mali. Parang, hindi lang naging ganun ka-epektibo yung napili niyang angulo para kay Zaki sa round 3. So, ganun ko siya nakita. So, yun, 1 and 3, same para sa akin. Then, round 2, strongest round. So, iskoran ko na to. That's 26 points for Thirdy. Kay Zaki, putya, kailangan niyang maging consistent. Kasi kung hindi, baka tumabla to. So, yun. Tignan natin. Tangina, ginaya ko daw si Eminem. Yung live, tsaka evil. Napakinggan mo yung Fuel. Continent. Ako ginaya ni Eminem doon. Sabihin mo, di ko kilala si Eminem. Tangina mo, si Enigma nga lang kilala mo sa Maynila eh.
there's levels to this shit, man. Tapos, di daw ako tinalikuran nila Enigma. May mga pagganon-ganon. Tangina sila lang yun, di ka kasali dun. Tapos, dinadawit pa yung issue ko kay AE. Mga bara ang kukorni. Anak ka sa labas ni AE, 30, kapatid mo si 4D. Ano na? Manap ng pangit. Ikaw yun eh. Gago. Baduy talaga pag motos eh. Puke ng... Ayoko sa... Bati pa rin tayo ha. Naalala niyo yung Sun and Moon Challenge? Yung sa TikTok? Makinig kasi epic tong kwento. Gumawa to ng verse dun sa Sun and Moon Challenge tapos dinis niya si Lenny Robredo. Dapat sa'yo nagpapacheck na may sira yung isip mo. Sipin nyo, love song yung tema ng diss ng politiko. Eto na ba yung bago nyong meta? Kung mag-rap tang ina, napakalayo sa tema. Check nyo yung video. Kasama niya yung girlfriend niyang pangit. Nag-entry sa challenge tong MCing retarded na hirapang sumabay sa tema kasi mentally challenged. Nung isa buhay, kino-call out niya si GL. Hangad niyang katapat. Ayun, kay Romano pa lang, laglag na agad. Ginago kang marahan, ikay pinagmo kang basahan. Hindi nakuha yung panalong hinahabol kasi nauna yung yabang. Oo, yumabang yan masyado. Lakas magkupal. Kung magyabang tong dayo, wala sa lugar. Panay buhat ng bangko, lakas magbida, tulig na yan. Malaman lamang ko yung pintuan ng CR nila, kurtina lang. Mula nung nagkampyon, tang ina, hambog na yan. Bakit po ang yabang mo? Eh di ba ampun ka lang? Alam kong para sa'yo ang usapin at so ay awkward. Kasi yung magulang mo, di ba iniwang ka sa Tom's World? Sinakay siya sa rides. Punta pa kasi dito eh. Sinakay siya sa rides. Ang saya niya, tang ina. Tapos paglingon niya, ayun, nawala na sila. Kaya stop acting bright, wala kang bragging rights. Diretso na sa afterlife itong adopted child. Sa tuwing may family gatherings, laging out of place, hindi appreciated. Sa mga kwentuhan, hindi siya makarelate kasi hindi sila related. Kaya pala madrama ka at yung habit na yan ay hindi mo mabago. Hindi sila related. Kasi yung mga inakala mong kamag-anak mo, putya, hindi mo kaano-ano. Pangalan ng grupo niya, unknown. Mga kupal na baguhan. Kulit ng group name nyo, unknown, parang tunay mong magulang. Oroy! Mga baon niya na'y kulang kasi wakang bata na to. Ako'y masyado ng magulang, di magpapamama sa'yo. Ano? Pamama sa'yo. Nagets mo ba yung bawat bara? Buti pa yung wordplay ko, may papat mama. Tanginan to, pinagtatawanan sa Maynila ang puto. Ang hilig mong mag-character breakdown, mga kalaban mo, pinupuruhan mo masyado. Ang hilig mong mag-character breakdown, eh, hindi mo nga alam yung totoo mong magpagkatao. Masyado ka ng filler, hindi na yan normal. Umaasta na killer porket isa siyang orphan. Tignan niyo yung mukha. Gago. Boring at threatened. Sobrang kabado mga tao'y naboboring sa presence. Ang kukorni ng sentence. Kawawang bata hanggang ngayon hindi niya pa rin nakikilala biological parents. Kaya malamang sa malamang, tong nerdo ng lumo, halatang siya'y nasaktan sa mga bersong pandurog. Nilatag ng maayos mga detalye para sa konseptong pandulo. In-explain ko lang na siya'y adapted para magets nyo ang punto. Ampon! Okay. Flip top out!
Pares na naman sila ng naging atake sa round 3. Pero may boto na ako. Round 1, ulitin natin recap lang. Round 1, binigay ko kay Zaki. To be honest, sobrang dikit nun. At ang pinaka naging turning point para makapili ako kung sino yung iboboto ko doon is yung ender ni Zaki na para sa kanya yun yung nagdala doon. So dikit, binigay ko kay Zaki yon na 9-8. Round 2, consistent yung atake ni Zaki, although yun nga, sabi ko round 2 pares sila nagkaroon ng same approach, the jokes, 'di ba? Comedy, entertainment, 'di ba? Ganon din yung pinakita ni 30. Pero sa round na yon, naging super saiyan si 30 doon, tol. Grabe yun. So I think kahit naging consistent si Zaki from round 1 to 2, hindi naging enough yung round 2 ni Zaki para tapatan yung round 3 ni 30 na yun yung strongest sa round ni 30. And Zaki consistent, same approach. Nakita natin yung difference ng level ng sulat dun sa round 2. Round 3 bumaba yung energy ni 30. Para sa akin hindi naging ganun ka-epektibo yung personals niya, kaya lumaylay. Then Zaki still, sabi ko nga, naging pareha sila ng approach, personals din. And dito ko nakita yung lamang ni Zaki kasi mas nadi-deliver ni Zaki ng mas mabigat, mas dama mo yung punto. Kay 30 kasi parang dumadaan lang Ganun ko siya ganun ko siya na pakinggan, parang dumadaan lang. Unlike kay Zaki, dumidikdik, tumatagos, bumabakat. So ganun ganun yung mga personals ni Zaki. Kumbaga, in other words, nauugaan niya si 30 doon. Unlike si 30, hindi niya mauga yung gamit niya na personals, hindi niya mauga si Zaki sa sa part na yan. So consistent yung approach or yung atake ni Zaki from rounds 1, 2, and 3. So bibigyan ko ng 27 points si Zaki doon. Si 30 naman, ups, down, up, down. So, ganun yung graph. So, ayun, 1 and 3, binigay ko yun kay Zaki. Round 2, binigay ko yun kay 30. So, that's a 27 to 26. 1 point lang. Sobrang dikit. Round 3 yung naging deciding round para sa akin. And I think, na breakdown ko naman na maayos. Nasabi ko naman yung mga gusto kong sabihin. So, since gusto ko nga itong mapanood, so, gusto ko talagang maliwanagan din sa magiging boto ko. Kasi nga, si 30 yung naging mano ko dito nung na-review ko yung poster. Pero, yun, para sa akin naman, mali ako. Angat na angat si Zaki dito. So, yun, Zaki. 15 day 1, una laban ng gabi, 30 versus Zaki, mag-i-ice pang beses para sa kanilang pareho. Ganda ng laban. At ang boto ng Urado, 4-1, magigay para kay Zaki. 4-1? Pucha tambak. Respect. Ayun, syempre, thank you Masarig sa pagkakataon ko. Shoutout ka Manila, Motos Battle League, syempre sa magina ko. Mama at papa ko, love you. Ayun, nakairam, binoto ko si Zaki. 1 nakuha ni Zaki, 2 nakuha ni 30. At yung pinaka mahirap i-decide pagpilian talaga kung sino mas sa kanila dun sa round 3 kasi sobrang dikit nun. Para sa akin, mas lumamang na lang si Zaki dun sa siguro sa angle na napili niya tsaka kung paano niya pinerform yung bao niya. Kaya yun, 1-3 para kay Zaki. Pares kami ng opinion ni kay Ram. 1-0 ako doon. Binoto ko si Zaki, 1 and 3. 1 and 3 din. Sa round 1, medyo dikit lang siya. Pinagbasayan ko na lang siguro doon
yung ability ni Saki sa pag-freestyle, pag sasalpak ng freestyle, rebat sa gitna ng rounds. Nabilib ako doon, although predicted, pero para sa akin, ang ganda nun. Tapos round 2, iba yung ginawa ni Terdy na yun, so lakas nun. Inaasahan ko sa third round, ganun din yung gagawin. Oo nga eh. Pagdating ng round 3, lumaylay si yes, lumaylay nga. Doon na nakabawi si Saki. So 1 and 3 Saki. Okay. Binoto ko po si Saki. Round 1, halos dikit lang pero mas tumamang si Saki doon kasi may advantage siya na nakapag-rebat siya. Okay. Saka effective yung siya hanggang dulo. Pero okay pa rin yung round 1 ni Terdy, lakas din. Round 2 naman, binigay ko yung kay Terdy. Talagang ang lakas niya doon. Sa kanya yung may pinakamalakas na height. Maker pala. Si Saki, goods naman, nakapantay siya pero mas lamang talaga si Terdy doon kasi nga ang lakas ng multi niya doon. Tapos sa round 3, binoto ko ulit si Saki. Mas naging effective siya ng konting-konti lang pero halos pantay pa rin yun. Pero yun, 1 and 3 Saki, round 2 kay Terdy. Yun, pare-pares kami ng boto, 1 and 3 Saki. Kaya binoto ko si Saki. Binoto ko si Saki, round 1 tsaka round 3. Round 2 kay Terdy yun. Siguro mas natripan ko lang yung presensya ni Saki na ang lakas siya mag-adlib eh. Isa yun sa nagpapakulit sa kanya. Tapos nakakapagsingit pa siya ng mga freestyle sa gitna. Pero pagdating sa mas may magandang punchline, mas may natatandaan akong magandang punchline pagdating kay Terdy. Pero ayun, kabuuan, ang lakas ni Saki. Yo, Ilaya, uprising. Binoto ko ako lang isang bumoto kay 30, parang yung third round yung naging deciding factor dahil ang daming punto ni 30 doon. Tapos yung parang nilaro na punto ni Saki is yung ampon. Pero yun, parang it can go either way. So parang sila panalo doon. Yun. Malinaw naman no, yung apat na bumoto kay Zaki, pare-parehas kami ng opinion. So doon pa lang I think panalo na tayo doon, no? So, nasabi ko rin yung mga gusto ko sabihin. So, alam ko makapanood to ni Terdy. So, third, pare-pares kami ng opinion. Okay, so, yun lang. Kita-kits tayo sa next na review. So, tangina guys, pang 1,000 episode na natin bukas. Abangan nyo. Abangan nyo. Kasi, ang re-reviewin ko, Dave Denver versus Blazer finals ng Insane. Nagkataon na dun tumapat, 'di ba? So, 'yun. Kita-kits tayo doon. Right after this, guys. So, abangan nyo yung ano na 'yon, yung episode na yun bukas. Episode 1,000. So, 'yun. Kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.